Magandang umaga po sa inyong mga kapatid ko. At itong ating pagbubulay-bulay na ito ay nasa Malakias chapter 3 verse 18 o Malakay sa English ay Malakay chapter 3 verse 18. Ay ganito po ang sinasabi niya: muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Dito po sa banal na kasulatan, ipinapakita dito ng Diyos na ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Kanya at mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Dito po makikita mo sa Kanyang pamumuhay yung pagkakaiba ng mga taong naglilingkod at saka mga hindi naglilingkod. Kahit pa sabihin mong ang gabi, gawin niyang araw sa paghahanap buhay, ay hindi siya pagpapalain ng Diyos. Kahit pa sabihin mong ang araw ay gawin niyang gabi, o ang gabi gawin niyang araw sa pagtatrabaho, kung wala ang Diyos, ay walang katagumpayan sa kanyang buhay. Kaya sabi niya dito, masdan ninyo ang pagkakaiba ng masama at ng mabuti at ng mga taong naglilingkod sa Diyos at mga hindi naglilingkod sa Kanya. Ito po ay binabanggit ng banal na kasulatan na dito natin makikita na kung ang tao ay nakasalalay sa Diyos o nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, diyan makikita na ang pagpapala ng Diyos, ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang pagpapala at patnubay andoon sa mga taong mabubuti at umiilag sa mga masasama. At umiilag sa masasama at naglilingkod sa Diyos, ito yung patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon tingnan ninyo ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang masama at ng mabuti, tingnan ninyo. Ayan yung mga tao dyan, makikita natin na yung mga taong iyan ay na mga hindi naglilingkod sa Diyos ay talagang hirap na hirap. Parang pasan niya ang mundo sa kahirapan. O meron mang pera, pero pasan niya ang mundo sa kanyang problema. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama at ng mga taong naglilingkod sa Kanya at hindi. Ngayong gusto ko pong banggitin sa inyo ngayong umaga na ang isang taong naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos, ay patuloy na naglilingkod at patuloy na nagpapasakop ng kanyang buhay. Nasa Kanya nakatingin ang Diyos. At siya yung pinagpapala ng Panginoon at siya yung pinapatnubayan ng Diyos. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ito yung number 1 na mararanasan ng isang taong matuwid, anak ng Diyos, at nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito yung mararanasan, sabi ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga taong naglilingkod at saka mga hindi naglilingkod. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Mayroong malaking pagkakaiba. Ang mga naglilingkod ay nandoon nakatingin ang Diyos sa kanyang buhay. At pinagpapala niya ito. Ayun mga kaibigan ko, mas maganda kung tayo ay paglilingkuran natin ang Panginoon sapagkat ang ating buhay para ma-safety ito. Malayo tayo sa anumang bagay na hindi magagandang bagay. Mga sakuna ay malayo tayo diyan sapagkat ang Diyos ang pumapatnubay sa atin at gumagabay sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod sa Diyos at mga hindi naglilingkod sa Diyos. Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Napakalayo ng pagkakaiba ng naglilingkod sa Kanya. Ang naglilingkod sa Kanya, payapa at masagana
at mayroong buhay na walang hanggan na katiyakan niya doon sa langit. Purihin natin ang Panginoon, paglingkuran natin ang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, purihin natin ang Panginoon.